Perfect time para sa'yo. Laki ng baril nun ah. What's up mga buds? Kamusta? Yun no? It's been a while. Ayan. So it's been a while mga buds. Hindi ako makayuko sa setup na to. Binago ko yung mounting ng GoPro. Ayun na. Pasensya na, ngayon lang tayo nakapag-upload mga buds. At meron lang tayong mga pinagdadaan ng mga kabisihan. Ay. So yun na nga mga buds, di ko alam kung ano nangyari at pagsampa ko na motor biglang nawala yung audio. Ang galing! Ang galing! So ayan, dito pag take off ko, sarap pa ng kwento ko dyan, puro salita. Wala naman pala akong nare-record. So, skip na natin sa susunod na kabanata. Ayan na. Samahan niyo ako dahil pupunta tayo sa isa kong project mga buds. So, wala, hanggang doon lang muna yung kaya kong i-vlog mga buds kasi sobrang natin, busy. And wala din tayong nalalapit pa na schedule for ride. One thing din pala na tawag dito, napansin ko na sa MT-09 is that ang lakas ng torque niya. Grabe, feeling ko hindi ganito ka-torquey yung R1 ko eh. Yun yung isa sa napansin ko na mas parang mas siya. So naka-ride mode 2 ako. Hindi ko, yung 1 kasi before trinay ko, medyo nag-a-adjust pa ako. Kaya, ayun. Ang lakas nung, niya, arangkada. Kaya, nasa mode 2 muna tayo. Ayan, hindi ko alam kung pwede kasi akong ma-overtake eh. Meron, tawag dyan, convoy ng Bucor. So, dito na tayo. Right, ayan, pagas muna tayo mga buds. Sige, later. Tarayin natin. Traffic. Ilang minuto sir? Sige, hintayin ka na lang. Yun mga buds, medyo natagalan tayo doon. Cut off ba yung tawag doon or nag-change ng shift? At di ko alam, laging traffic dito sa MCX. Ayun, so yun, diretso na tayo, biyahe tayo pa Sukat. And one of the dito, napakaganda ng panahon ngayon mga buds. Hindi mainit. Yan. Hindi na nga ako nakapag-jacket sa pagmamadali kasi hinahabol natin schedule ng ating client. Tapos naswertehan pa, natagalan pa ako sa gasolinahan. Nako. Ayun. Traffic pa dito. Ayun nga pala, sa mga nagbabalak na mag transition sa adventure, marirecommend ko talaga to, Tracer 9 GT. Nakakasarap. Yew! So comment down below mga buds
kung anong adventure bike or sports touring or touring bike yung inaay or tina-target nyo. Ayan, sa mga bago pa lang sa page or channel na to, alam mo naman, daming upload. Ayan, please like, subscribe, share, ring the notification bell kung ano man yung dapat pindutin dyan, alam nyo na yan. Para sa mga ano ba yan, mahilig magmotor, yan. Sa mga teka lang ha, lagi ako dito na ano eh, sana ma-read. Di na-read. Teka lang, hassle talaga pag sa motor. Ayun, hassle talaga pag di nare-read yung RFID. Ang hirap kumuha sa bag ng ano, gamit. Ay! And again, sa mga bago sa page ko, baka naman, woo! Please like and subscribe. Share nyo na din yan, mga buds. Nandito pa rin tong Insta360 natin. Ano, nabili ko, wala yung stock na ano, visor. So order pa tayo sa Yamaha kasi parang mas gusto ko yung stock yung visor. Masyadong malakas yung drag ng hangin. And yun, plano ko lagay yung mga cellphone dyan. Lalagay tayo ng mounting. Abangan nyo yung mga magiging upgrades sa Tracer 9 na to. Alam ko na promise ko before na ibablog yung upgrade ni Sungit si R1 at di ko na nagawa. Pero ngayon mukhang yun na rin. Pala sa katapusan dadating yung pinsan ko, yung may Kimco 400, and nag-schedule siya ng ride. So di namin alam kung Baguio or Tanay. Ayun, so magkakaroon pala tayo ng magandang content. Finally. Hindi ko alam kung ano yung tsura ko sa Insta ngayon. And kahapon pala pina-change oil ko to sa Yamaha and pina-check ko yung odometer kasi fresh yung bike no nakuha ko. And thankfully naman, as always kay Mac, hindi tampered yung odometer. So as is siya, no, na 10,000 mileage. Ang ano ko lang, yung na-stock kasi itong bike, yung kadena niya is medyo ano na. So hindi ko alam kung trinay ko siya linisin. Pero I don't know kung dapat na ba siya palitan or what. Busy kasi yung mekaniko ko kahapon sa rev zone. So may babalik ko siya after 15k. And first time ko magkaroon ng CP3, crossplane 3 yan, crossplane engine na 3-cylinder. And hindi siya yung typical na ingay compare sa R1 pagdating sa cold start. So parang may kalansing na ewan or di ko alam, na hindi ko pa natatanong sa mekaniko ko. Pero as for ngayon, no, na ginagamit ko itong motor, wala naman ako nararamdaman na kahit ano. And I'm very happy sa performance. And other than that, very fresh yung bike. And as you can see here, na sobrang na-enjoy ko talaga. Sobra. Salamat sa aking esposa, si Architect Maria, na laging andyan, na lagi lang nakasupport. Yan. And thank you pala, binila niya ako ng Cardo Edge. Finally, meron na tayo. I love you. Ano tayo sa NLEX Alabang. So sukat exit lang naman tayo. And ito nga pala yung isa sa mga pinakamalaki kong residential project. Apat na palapag siya, may theater room,
Yung master CR nila malaki pa sa bahay ata namin. And it consists of around 1,500 to 1,600 square meter yung floor area niya. So napakalaki. May basement, theater room, marami. Tapos yung kitchen nila naka natural stone na yung may stone pa na yung iniilawan, walk-in closet na sobrang premium. Pero hindi ko na kasi ipapakita, very private yung client. And yun, ayoko naman ma-invade yung privacy nila. So hindi ko na rin kasi napagpaalam na kung pwede ko i-vlog. So nagre-request lang sila ng site visit kasi for turnover tayo sa Tuesday. Ayun, kaya bisitahin natin mabilisan para kung may mga minor or mga pika-pika pa sila na concerns sa status natin. So ganito naman tayo sa mga client natin once na-record tayo ng presence natin. As much as possible, pupuntahan natin yan. Kaya yan, sa mga buds na nanonood, no, and nagpaplano magpagawa, no, yung C+C, as you can see, di ko lang po na ito, C+C Design and Construct, binubuo yan ng architect, engineers, and interior designers. So lahat na kami. Kaya kung naghahanap po kayo ng contractor na trusted at maasahan at quality ang gawa, PM nyo lang po ako. Ayan, meron po tayong sarili hanggang modular cabinets, plumbing, electrical, name it. Sa amin po yan. Glass supply, windows, doors, anything. Kami na po yan. Direct po yan sa amin. Ayan, so salamat sa mga buds, no, na sa mga client. Yan, kung di dahil sa inyo wala tayong big bike. Yan, maraming salamat sa mga client ko na nagtitiwala sa C+C Design and Construct. Yun. So yun lang, very short lang naman talaga tong vlog na to. Parang kwentuhan lang. And yun, yung tracer na to is very different. Yun nga sabi ko, when it comes to torque, talagang dumadamba siya. Yung first time ko nga itong i-test drive, siguro kasi iba yung positioning, upright siya no, compared to R1 na nakasalubsob. Tapos nang max mode ako, yung ride 1, grabe, talagang umangat yung motor. So nagulat ako, halos ako tumilapon ako sa motor, so hindi ko expect. So yun, napakalakas niya na hindi ko na-experience sa R1. Siguro maybe yung positioning kasi, yung aerodynamics is nakayuko na si R1. Ito kasi medyo upright, kaya pag nilaro mo yung throttle sobrang lakas, nakaka-out of balance, nakakatakot. Kaya nagugulat ako sa power niya. Yan. Pero syempre si R1 kasi is first gear pa lang 150 plus na eh. So ito parang nasa 100 something yung first gear. So iba pa rin. Pero yun nga yung torque. Siguro yung MT-09 nga, di ba, yung master of torque. So siguro ito na yun. Yung napakalakas talaga, sobrang torquey. Baka naman, shoutout. Sana wag kumulan mga buds, kasi wala akong dalang extra shirt. Malapit na tayo from Sukat, exit, I think mga 10 minutes, mga ganon. Andun na tayo sa site. And siguro doon ko puputulin muna yung vlog, and then vlog ulit tayo, no, pagkatapos papiawan lang natin ng konti. And yun nga, hindi ko na i-vlog yung loob kasi very private silang pamilya. And request talaga nila yun na i-keep yun. Yung, wow! Kasi mga millionaires. Ayun. So nagtatanong sa bahay nila, no, baka tanongin nyo kung magkano. Alam nyo naman na siguro yung per square ngayon. So ayun, 1,400 to 300 square meter yung floor area na. Multiply nyo na lang, research na magkano per square ng premium finish. So ganun siya kamahal. And turnover tayo sa Tuesday. Mababawasan tayo ng load. Singit tayo dito, ha. Mababawasan tayo ng load ngayon. Medyo luluwag.
Kaya sana magkaroon tayo ng schedule, no, para makapag-ride tayo. Kasi isa sa mga dream ko kasi mag-Baguio kasama si Mariel, yung aking esposa. O ini-schedule namin siya, so nahirapan kami dahil nga may baby kami, hindi namin maiwan. Ayun, sana basahin yung RFID. Pero nung kahapon okay naman, binabasa yung RFID ko eh. Ay, yun, binasa. Namatayan ako! Thank you. Ito naman, binasa. Hassle kasi pag ano, ubad na naman tayo. Yan yung bahay pala nila mga buds, ano, nasa likod mismo ng Laguna de Bay. Tapos puro glass. Kahapon nga, di ba, katatapos lang nung napakalakas na bagyo, ewan ko nung name nung Karina ba or kung ano man. Okay naman. Wala naman nabasag na glass. Thankfully. Then predicted, I mean designed naman yan yung bahay to withstand, ano. Kasi nga nasa likod siya ng Laguna de Bay, so projected na natin yung mga ganyang calamities. Ang ayoko lang dito sa site na to mga buds, ano, masikip. Kaya sa mga buds ko dyan na nagmamotor, lalo na yun, yung mga ganyan, madulas yan, okay, pepreno dyan. Masikip yung ano dito sa kanila. Buti ngayon wala kasing pasok siguro, pero usually dito puro tao. Lalo pag may pasok, mga estudyante, may school kasi doon, banda ron. So yung service natin talagang pag ano, wala, stock up na sila. Naalala ko ulit mga buds, sa September 30, October. And yun pala, kaya hindi tayo nakapag-vlog. Actually talaga namang wala na akong vlog, pero nagpaplano na ako ng mga nakaraan, pero na-stop siya dahil dumating yung aking kapatid galing Australia. So 2 weeks siya dito and nakauwi na kahapon. And yun, kating-kati na ako mag-ride. So umulan, tapos dumating yung kapatid ko, so nawalan tayo ng time. Kaya sabi ko, right after, no, tumigil yung ulan or umuwi na yung kapatid ko sa Australia, kahit ano, bablog ko, basta lang. Mga ano lang, magkaroon lang uli ng ano, kumbaga ignition. Na makapagsimula uli mag-vlog. Ayun, bomba daw, oh. Para sa iyo kuya, shout out. Ayun, so yun na, traffic. Malapit na tayo, mga 5 minutes, less than 1 kilometer, ando na yung site. So kung taga rito ka, malamang alam mo yung bahay na sinasabi ko. Yan. Actually siya bahay, building siya. Napakaganda ng panahon mga buds. And very excited ako. Yun nga, nabanggit ko sa 30, dadating yung pinsan ko. At first time uli na ano, makapag-ride ng malayo. So parang inaawit ako siya, mag-Baguio ride kami. So sana tingnan natin, very limited kasi yung time niya na mag-ride. Pero kating-kati na rin yun. Bumili lang yun ng motor, nasa SG siya dito. Sumuwi siya every year para mag-ride. Tapos marami kami activity, so ano, so baka ngayon marami tayong mga vlog. Magpapalagay daw siya ng pipe. So tingnan natin kung anong pipe yung kanyang ipapakabit, kasi big time yun eh. Yan, oh, shoutout sa'yo Wilmore. Antayin ko yung pagdating mo. And so it's 2:40 ng hapon, sakto 3 PM break time ng tao natin. May mga gumagawa pa kasi doon na nagpipika-pika. Ayan, oh, napakalaking bahay. Ayun. Oh, so putulin ko muna dito mga buds ha. Later. Alright mga buds, tapos na ang ating meeting. Nabot din tayo ng almost 2 hours kwentuhan with the client. Napakagandang bahay.
adjust tayo. Yan, kwentuhan ng mga clients kasi natin, nagiging friends, nagiging ka-close natin, so napapasarap yung kwentuhan. Init. Sorry, nag-aayos ako. Bomba daw. So yun mga bads, pauwi na tayo finally. So later, niyaya ko kasi si esposa magtagaytay. Di pa niya kasi nasasakyan to. Boom. Hey, shout out kids. Whew. It's been a while since nag-visit ako doon, no? Kasi patapos na talaga yung project. Mostly ng mga concerns nila is almost negligible na. Kaya siguro na-miss lang nila ako. Ayun. As ano naman, kada pinapapunta nila ako doon, wala namang masyadong major kundi parang mostly kwentuhan, kamustahan. Tapos binibigyan ako madalas ng mga bago nilang products kasi may business sila, nasa health sila. So pag bumi-visit ako madalas, binibigyan nila ako ng mga bago nilang products and then vitamins. Yan, sinusupply nila ako. Ay, napakabait na client. So yun, di ko kasi alam kung pwede ko i-mention sa vlog. Di ko na pagpaalam kung yung company nila, so I rather not tell it para sure. Sorry po, quick ko. Ay nako, hirap na nagda-diet mga buds. Sobrang taba na kasi natin. Kailangan pangalagaan ang kalusugan. Alright. Tapos bago set up yung mic ko, no, hindi ko alam kung gumagana yung mic. So hindi ko alam kung may katuturan ba itong pagsasalita ko o wala. So malamang pag in-upload ko to, ayun, gumana yung mic. Pag hindi, edi wala. Ang ini, hello. Akala ko hindi head turner tong motor na to, guys, mga buds. So isa sa mga ko, yung R1 kasi naka full carbon yun, di ba? So expect ko ito parang mostly for personal, hindi siya yung parang alam mo yung pagtitinginan. Pero hindi pa rin talaga makabalilig pa rin talaga tong Tracer 9 no? Siyempre di ba mga buds, di naman sa pag nagyayabang tayo, pero yung fulfillment ba na nakukuha natin na na-appreciate na ibang tao kung anong meron tayo, di ba? Ayan, kasi dati rin akong tagahanga ng mga gantong motor, at di ko alam na one day ibibigay din or ipagkakalooban tayo ng Panginoon na makapagmaneho ng ganto at makabili. Kaya yun, actually kanina 4 years or 3 years ago lumabas yung story ko about law of attraction. Yung R6 at that time is pangarap ko talaga magkaroon, pero napaka-imposibleng makabili. So yun, di ko na namalayan R1 pa yung binigay, kasi ngayon may Tracer 9 tayo. So ganun talaga si Lord. Huwag ka lang talagang susuko sa mga pangarap mo. At balang araw, alam mo, dadating yung araw na makakamtan mo lahat. Naniniwala ako dyan. Naka-hazard. Ayun nakita ko yung service natin, C+E. Yun nga, nabanggit ko nga na lumabas yung story ko 3 years ago about dreaming to own a big bike, and sobra talaga yung joy na naibigay sa akin nito nung nakabili ako. Di ko na alam paano, yung dami ng struggles, dami ng pagsubok,
Alam mo yun, parang minsan na alam mo imposible, pero posible pala kasi si Lord. Wala naman talaga imposible sa kanya eh, no? Kasi talaga nung nangangarap pa lang ako makabili ng mga gantong bagay, di ko alam paano ko siya bibili, napaka-imposible. Pero alam mo yun, yung mindset ko noon, at some point alam ko mangyayari siya, pero di ko alam kung paano, no? Siguro yun nga yung law of attraction, no? Or siguro law of our Lord. Na alam niya yung desire ng puso mo, and as long as alam niya na pagtatrabahuan mo to in a fair and honest way, at some point ibibigay niya yan sa'yo. Ngayon kung siguro dumating yung ayun o isa sa mga trusted, pero siguro pag dumating sa point na hindi mo makuha yung gusto mo sa ngayon, huwag kang panghinaan ng loob. Sabi nga dun sa nabasa ko, pag may yung mga bagay na hindi mo pa nakukuha, ano yun, baka sinasalba ka lang ni Lord sa future failure or future mistake. Kasi dadating yung time mo, or dadating yung perfect time para sa'yo. Laki ng baril nun ah. Dati kasi, alam mo yun, hirap pa ako sa buhay talaga. Tapos KTM, tinatarget ko maghulugan, pero hindi talaga siya ma-push-push. Parang sobrang nakaka-desperate, nakakalungkot. Pero sinabi ko nga, siguro hindi pa ito yung perfect time. Tapos yun nga, hindi ko na alam, meron palang mas better na plan si Lord, or better na ibibigay. So yun, kaya mga buds, patuloy lang tayong mangarap. Yan. So siguro dito na lang tatapusin yung vlog. Yun lang naman siya, parang wala namang talaga akong dapat pupuntahan or nothing special. Just, you know, ganito lang on my daily routine as a contractor. So yun lang, salamat sa panonood mga boys, no? Kung nakarating ka sa point ng video na to, maraming salamat. Ayan, no? C plus C. So yun lang, maraming salamat sa panonood mga buds. At lagi tatandaan, lagi po tayo magdasal bago tayo puwiga. Maraming salamat. Ubush.